Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay January 30, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay blameless. Sensitive ka ba sa kasalanan? At ang scripture po natin ngayong araw ay Job chapter 1 verse 1. Sabi po dito, "There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil." Sabi po dito sa Tagalog, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. And ang teaching po natin ngayong araw ay teaching number 1, being blameless requires sensitivity to sin. Sabi po dito na ang pagiging blameless ay hindi naman po ito yung pinakatalaga na walang kasalanan, walang ganyan. But, yung blameless po is sensitive or iniiwasan, nilalayuan yung mga kasalanan. Or ayaw niya nang makagawa pa ng maraming kasalanan. And teaching number 2, being blameless means fearing God. Sabihin naman po dito na ang blameless po ay may takot sa Diyos. Kung ikaw po ang taong gusto mo maging blameless ka, dapat may takot ka sa Diyos at iniiwasan mo yung mga kasalanan. And teaching number 3, being blameless is walking with God. Sabi naman po dito na ang blameless po is dapat may Diyos ka sa buhay mo, or may Diyos ka na kasama o kasama mong lumalakad sa buhay mo. At yung blameless din daw po is ito po yung hindi naman po ibig sabihin nito na hindi ka gumawa ng kasalanan simula dati, na dahil naman po lahat daw po tayo ay nagkakasala. But ang blameless po is ito po yung ire-repent mo yung mga kasalanan mo sa ating Panginoong Diyos at lalayuan mo na talaga po yung kasalanan at talagang matatakot ka na sa ating Panginoong Diyos dahil nga po minsan yung mga kasalanan po natin is parang normal na nagagawa natin. But pag ikaw po ay blameless na tao or gusto maging blameless na tao is ito po mga kasalanan ay iniiwasan mo. And application number 1, hate sin and everything evil. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat po ay hindi po natin gusto na magkaroon tayo ng kasalanan, and hindi po natin gusto na yung mga evil is magustuhan tayo dahil nga po palagi tayong nagawa ng kasalanan. Iwasan po natin yan, pati na rin po layuan po natin yung everything na evil. And application number 2, examine your heart regularly. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-examine po natin yung puso natin araw-araw. Tanungin po natin yung puso natin or yung sarili natin kung tayo ba ay umiiwas na sa kasalanan, kung may takot po ba tayo sa Diyos at naglalakad po ba tayo kasama ang ating Panginoong Diyos. And application number 3, make your heavenly Father proud. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat gawin natin na proud sa atin ang ating Panginoong Diyos kasi iniiwasan natin yung mga kasalanan and everything evil at may takot tayo sa ating Panginoong Diyos at naglalakad tayo with our God. And discussion, how can we practically live a more blameless life? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na tayo po ay magiging buhay o ma-practice po natin yung pamumuhay na tayo ay blameless kapag po talaga may takot tayo sa Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw at nagbabasa tayo ng Bible at iniiwasan natin yung mga kasalanan dahil nga po may takot na tayo sa ating Panginoong Diyos at sensitive tayo sa kasalanan. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.